pasamonte pala si Lolit Solis. Oh my God, yung pag yung pangalan sa pangalan niya. Hindi, kasi nung time na yon, nagpakasal sila, ano na siya eh, nasa showbiz na siya. So parang known na siya na as Solis, Lolit Solis. So talagang never niyang tinake yung ano niya. So parang stage name niya yung dati. Kasi sa lahat na naman ng dokumento, legal documents, ginagamit naman niya yung Pasamonte. Kasi I think it's for our sake. Dahil nga kami, mga Pasamonte kami, di ba? So, I think yun lang. Pero yun nga, yung sa showbiz, hindi. She kept yung Solis. Nabuti na rin, di ba? Kasi sila nagtagal, di ba? Kasi nagtagal mga 2 years lang? Ba? 2 years lang ba? Ilang gano'ng katagal? Yun ang di ko alam. Alam mo, wala, hindi kasi namin yan napapag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 
nag-ano na, parang late 70s, nagpunta na siya ng States eh. So parang oo nga, kasi 72 ako eh. Ipinanganak. Oo, so parang, di ba? So, sandali nga lang sila. At naikwento naman yan nung paman, yung sa Dau, yung mala teleserye. Kung paano nung naipurita pa lang siya. Ano nangyari noon? Nung purita pa lang siya, actually, sa umpisa pa lang nga, kasi nga, di ba, taga-Sampaloc siya. Eh, yung dati, yung daddy ko, parang yung family na, parang, di naman well off. Pero parang, alam mo yon medyo nakakaangat kumpara mo kay mami, di ba? So, yung parents ng daddy ko, yung lolo't lola ko sa daddy side, ayaw sa kanya. May mga ganong drama. So, yun. So, parang, siguro nga, isa pa yung dahilan bakit 2 taon lang silang nagtagal. Pero parang naman kayo ng tatay ni Snoopy. Ay, oo naman. So, anong nangyari nung mapunta sa Dau? Kinuha ka nung bata, di ba? Oo, kasi pinaghiwalay nila kami. Parang nung maghihiwalay na sila, ang napagdiskusyonan nila, paghihiwalayan din nila kami. Yung 2 bata. Oo, na parang yung isa sa daddy ko, yung isa sa mami ko. Eh parang kinuha niya yata yung kapatid ko kasi nga mas bata, gano'n. So parang doon ako sa daddy ko. So ayun, tapos syempre parang siguro nung medyo nakakaangat-angat na siya, di ba? Gusto na niya akong kunin pero ayaw ko ibigay. Mga 5 years old ka noon? Mga gano'n, 5 or 7. So ayun, so parang siyempre may mga connect na siya dahil showbiz na siya. Ano nangyari sa Dau at nakuha ka? So, may tinawagan siyang isang general na dapat nga alam ko yung pangalan kaya parang feeling ko kahit siya nakalimutan na niya. So, parang may isang general daw siyang tinawagan na para tulungan siya na makuha ko uli. So, ayun. So, sugod naman ng mga sundalo ni general sa Dau, di ba? Panahon para ng makuha Marcos. Kaya pala love na love niyang Marcos. Correct. So, ayun. So, napunta naman kami sa kanya. Tapos yun na nga. After nung yata, nag-decide na yung daddy ko na America. Oo, mag-abroad. Nung kukunin ka sana, petition ka ng mga 17 years old ka. Pero tuloy naman yung relationship mo sa father. Oo naman, which is, yun naman din ang niya, gusto niya. Hindi naman siya yung parang wag mong kakausapin yung tatay mo. Ganyan. Siya naman yung palaging, like, pag tumatawag, ito, kausapin mo. Yung gano'n. So talagang continuous naman yun na nga. Tapos, siya pa ang nagpapunta sa amin sa States. Nung medyo yun na nga, parang mga nasa 17, 16 years old. Sabi niya, sige, punta kayo dun sa daddy niyo. Sabi niya, magbakasyon kayo dun, ganyan. So, ayun. Mas diretso na. So, okay naman sila. Bakit hindi natuloy ang pagpe-petition sa inyo? Anong Kasi, nangyari? okay, so di kasi sabi ng daddy ko, halika na, magstay ka na dito, kasi tapos ipipetisyon kita. Mas madali sana pag minor. Kasi 17 lang ako, para may green card ka na, magiging citizen ka na, ganyan. So di ako naman, sige, stay ako sa States. So tawag ako kay mami, mag-stay na ako dito kasi sabi ni daddy, may petition niya ako, blah, blah, blah. At ang sagot naman niya, sabi niya, sige, kaya lang, paano yung di ba magdidibo ka? Di ba gusto mo magpa-party? Sabi ko, oo nga, sige, hindi, uwi na ako. Kaya ayun. Kaya nakauwi ka. Nakauwi ako. Ang nangyari, in-exile din naman niya ako. Ilang dekada later, 26 ako, in-exile naman din niya ako doon, di ba? So ngayon tuloy, nung na-exile niya ako doon at sabi ko sa daddy ko, petitionin mo na ako. So nag-file ng petition, na nagpunta kami sa lawyer, di ba, ng daddy ko. Sabi tuloy ng lawyer, sabi niya,
like matanda na siya, ang pinakamabilis na way is magpakasal na lang siya. Ikaw. Oo. Pero, final pa rin, na ang tagal-tagal dahil na ang ano nun, yun na nga nakapag-asawa ako, di ba? TNT ka pa rin. TNT ako nun. Tapos nakapag-asawa ako, so nag-file ng petition yung husband ko. Tapos parang, ilang taon na si Kinsey nun 2 yata or whatever, na may green card na ako and everything. Dahil, tsaka ako natanggap yung papers for the petition ng daddy ko. Na may apo na, may 15 May ka ano na. May anak na ako't lahat. Halos hindi na kailangan. Oo, pero... nasabi ko, ibenta ko kaya to. Kasi nakalagay dun, Angelisa Pasamonte. Yung time na yun na na McDonald na ako kasi nga married na ako. Sabi ko, pwede ko ibenta to. Kasi yan yung question talaga ng marami. Bakit ang mga anak ni Nay Lolit nasa Amerika? Ang yaman-yaman niya dito, parang ganun. So anong sabi ng dad? Ilang taon na yung daddy mo ngayon? 70, kasi kung 78 si Mami, mga 76. Kasi parang, actually, feeling ko, ang sabi yata ng daddy ko, parang 5 years older yata si Mami sa kanya. Hindi ko sigurado kung 2 or 5 years older siya. Basta mas matanda si Mami. Basta, So, ano sabi ng daddy mo nung malaman na namatay na ang kanyang former wife? Actually naman, nag-ano naman siya. Nag-text na parang, nandiyan ka na ba? Kumusta? Ganyan-ganyan. Condolence. Dito pa dahil. Sabi niya, magpapadala ako ng pera. Kasi para bumili ka ng bulaklak para nang ilagay mo from di ba? Yung mga, yung from us, yung Pasamonte, ganyan-ganyan. Sabi ko, Diyos ko, Dad, wag na. Kasi, kung alam mo lang. kung makita mo lang yung mga bulaklak dito, di ba? Tsaka sabi niya, hindi rin. Para padalang kita pera. Kasi para syempre, marami ka rin gagastos. Sabi ko, actually, wala akong gastos. Kasi kahit yung 3 nights, 2 days, at 2 nights, 3 days, 3 million, sagot na. Kaya nga, sabi ko hindi rin. Wala rin akong gastos. Ang social, di ba? Are they friends? Wala, feeling ko wala silang, kasi friends is parang overstatement, pero wala silang bad blood. Kasi nga, yun na nga, yung daddy ko binigay. Hindi pinagkait, di ba? Yung parang lagi rin yung daddy ko na, kumusta yung mami mo? Tapos yung mami rin naman, gusto naman yung daddy mo, na parang sa totoo lang, di ba? Daddy ko nasa California lang. Pareho kami nasa States, pero mas madalas ko pa makita si Mami. Kasi may family na rin yung dad mo. Meron na. Yung may bonding ka ba din sa mga hapa, mo doon sa kabilang side? Wala akong half anything. Wala akong half siblings. Kasi silang dalawa nung jowa niya, wala silang anak. I mean, yung daddy ko may anak kami ni Sloopy. Tapos yung asawa niya may anak from sa iba. So, hindi pero silang dalawa wala. So wala akong half siblings. Pero malaking bagay na nabigyan mo ng apo si nanay yan. Sobrang saya niya. Naging bukang bibig niya talaga. Baby pa lang. Yes. Pero half lang ng dream niya ang naibigay ko, yung magkaapo lang. Di ba ang full dream niya ay magkaapong bakla? Lalaking. Kaya nga, sorry. So half lang nung wish niya, natupad ko. Di ba gusto nang spoiled ganun ang lagi niyang sinasabi. Pero anong pakiramdam yung ganun nga wala kang ginastos? Yung outpouring ng grabe, yun nga lagi pagmamahal. ko sinasabi sa mga pinsan ko tsaka sa mga kaibigan ko. Sabi ko, grabe ito. Like, kasi kung ako pa, yung mag-iasikaso hindi na nga. Sabi ko ngayon nga lang, ngarag na ako. Pag yung may nagtatanong na, anong oras yung ganito, ganyan, yung ganyan. Sabi ko, imagine mo kung kumain ko pa kung sinong pagkain, hindi ka naman problema, di ba? Sinong sabi ko. Kasi ngayon lagi ko lang lahat ng nagtatanong sa akin, lagi kong inaano kay Gorgie. Di ba si Gorgie? Tanongin niyo. Kaya nga di ba sabi ko doon sa nung the other night nung pinagsalita ako ni June. Sabi ko si Gorgie talagang favorite daughter. Dahil siya talaga, hindi ko kaya, hindi ko magagawa yung mga Pero kami naman in-expect namin na ganyan talaga ang mangyayari. Di ba? Kasi sa dami naman ng natulungan, nakasama. Yun nga, nakaka-overwhelm lang, nakakatuwa. Kaya lang minsan na parang nakakasad kasi lalo na yung mga nakikilala ko na sasabihin, yung mami mo, like matagal namin magkakilala, like tapos ngayon ko lang sila nakilala and then ganitong sitwasyon. Alam mo yung ganon. So parang it's Pero okay lang kasi at least yun nga, marami ako natututunan na mga kwento
about mommy na, syempre, kasi parang kasing pag nanay mo, parang iba ang pagkakilala mo Oo, iba yung pagkakilala mo, parang feeling mo nanay mo lang siya. Pero tapos pag naririnig mo yung mga istorya ng mga kaibigan niya na parang ganun pala siya. Oo, yung parang hindi mo tinitingin yung nanay mo as a person. Parang, ay, mami ko siya, mami lang siya. Hindi ko siya ma-imagine as a friend, as a ano. Pero at least ngayon yung dun sa mga alaga niya na ano ko siya na, well, actually, kasi nga dinidescribe nila na si mami as their mom, di ba? Na parang yun na nga, na at least yung through their stories na lagi, na ano ko siya, feeling ko na nakikita ko siya as a mom na parang yung mom talaga. Na mom na nurturing and stuff. Kasi sa amin hindi eh. Oo nga. Kasi nga, lagi kong sinasabi, she's not a good mom. Pero she's like the best dad. Kasi nga, hindi siya sa amin, hindi siya yung traditional na mom. Kasi nga, she had to be yung parang, she had to be strong. She had to work. Kasi kung hindi, di ba? Kasi wala naman siya, single mom siya eh. So tapos nung walang, at least through her alagas, nagkaroon siya ng chance na maging mom na nurturing mom. Kasi parang, hindi niya kailangan problemahin eh kung may makakain ba tong mga to. Kasi di ba? So she could just be there for them as like yung traditional natin as na mom. Na yung, alam mo yun, yung malambot. Kasi with us, she can't be malambot. Kasi